Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong paksang pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatan kong mga galak. At babasahin ko po sa inyo ang aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanatang 3 at talatang 1 at Kabanatang 4, talatang 4. Sa katapos-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Ang kagalakang sinasabi dito ng salita ng Diyos ay hindi isang pakikiusap o pagsusumamo o pagpapayo sa mga tunay na mga anak ng Diyos, kung hindi ito'y matatag, matibay, matapat at malakas na pinag-uutos ng Diyos sa kanyang sariling bayan na dapat nilang pagsanayan, panghawakan, pangmataasan sa mata ng lipunan upang sa kanila'y makikilala ang kaibaan ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos sa gitna ng magulo at makasalanang sanlibutan. Ngunit nakalulungkot nga lamang na may mga pangyayari kung saan maging ang mga anak ng Diyos ay hindi nagagawang isanay ng lubusan ang kanilang kagalakan na mula sa Panginoon sa lahat ng panahon, pagkakataon at pangyayari sa buhay dito sa sanlibutan gawa ng kainaan ng ating laman. Katulad halimbawa sa pangyayaring ito, na pagkatapos na maaksidente ang isang bata sa minamanehong jeepney ng isang pastor, sa halip na ang hulihin ng mga pulis ang nanay, nadala ng kanyang kapabayaan sa kanyang batang-batang anak na pumagitna sa karsada, ang hinuli nila ay ang kawawang pastor na walang kamalay-malay na mangyayari sa kanya ito. Para sa akin sariling opinyon, ito'y mali dahil kanumang kausay na tsuper, kung ang tao na ang pumagitnang bigla sa karsadang dinadaanan ng iyong sasakyan, ang ganito ay masasabi mong suicidal na o kusang pagpapakamatay na ng tao. Sa pangyayaring ito, dinalaw sa loob ng bilangguan ang pastor ng kanyang mga kasamaang pastor at karakarakay biglang namutawi sa bibig ng pastor ang mga salitang ito. Ganito pala, iba yaong sinasabi mo sa mga tao pagka ikaw na ang nasa kalagayan na katulad nito. Naituro ko palang kamakailan ang tungkol sa kalakasan na kailangan sa pananampalataya at pagpapatibay ng loob kahit na ano't anuman ang mga aring mangyari sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kailangan pa ding magsaya, magsitibay sa pananalig sa Diyos. Ngayong nangyari sa akin ito, ako'y nandito sa loob ng bilangguan. Ako'y mahinang-mahina na at masasabi kong ayaw ko nang maglingkod pa sa Panginoon. Nakalulungkot mang sabihin at tanggapin ng ganito, ngunit ito'y nangyayari sa maraming mga mananampalataya kay Jesucristo. Isang malaking biyaya lamang kung ang isang taong katulad ni Apostol Pablo ay may sakabuhayan ang kagalakan sa Panginoon sa anumang bagay na pangyayari sa buhay sa laman ng isang Kristiyano. Noong isulat ni Pablo, ang sulat na ito sa mga Kristiyano nasa Pilipos, siya mismo ay nasa loob ng bilangguan, pinarusahan, pinagutom, pinalo, pinusosan, at dahil sa maling pagbibintang laban sa kanya, gayanman, sa halip na sabihin niya o itanong sa Panginoon, o magsabing ayaw na niyang maglingkod sa kanya dahil sa siya ay pinabayaan na mangyari sa kanya na mabilanggo. Sa halip ay tinanggap niya ng buong puso na may buong kagalakan at kapayapaan ng kaisipan sa paniniwalang mayroong magandang layunin ng Diyos sa kanya sa pangyayaring ito. Sa katunayan, noong isulat niya ang kanyang sulat sa mga Kristiyano nasa Pilipos, siya ay nasa loob ng bilangguan. Ngunit binanggit niya ang salitang mga galak, matuwa, magsaya ng 14 na beses na nagpapatunay na siya ay masaya, nagagalak, nagtutuwa sa kabila na siya ay nasa loob ng
madilim na bilangguan. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 16, na siya ay kauna-unaang mabilanggo sa lugar ng Pilipos, kasama ni Silas sa loob ng bilangguan. Ang sabi ng magating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. Bilang resulta nito, naligtas ang bantay bilanggo 10 ng kanyang buong sambahayan na naniniwala din naman kay Kristong tagapagligtas, nabautismuhan at nagsipaglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paghuhugas sa mga paa ng mga alagad at tinahinan sila ng pagkain. Nagkaroon ng katuparan ang magandang layunin ng Diyos na mailigtas ang bantay bilanggo 10 ng kanyang sambahayan, dangan nga lamang kailangan pang ipasok sa bilangguan si Pablo at si Silas. Kung kaya't anuman ang maging kalagay ng isang tunay na anak ng Diyos, siya ay may layunin sa mga ito na nais magampanan sa pamagitan ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Sa ikalulahati ng kanyang sariling pangalan at para sa ating kaputian din naman. Kaya't hindi tayo dapat mangamba, matakot, magalinlangan, magulmihanan at manlamig man sa pananampalataya. Sa halip, mga kapatid kong minamahal at pinananbikan, ang sabi ni Pablo, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Idadagdag ko na rin ito, mga kapatid ko, kay Kristo. Ako na ang nagsasabi sa inyo sa gabay sa akin ng Espiritu Santo na mga galak, magtiwala, magsaya, manahimik at maging matatag sa anumang pangyayari sa buhay, bagay ito'y karandaman, kawalan ng trabaho, kaguluhan ng mga taong nanggugulo, kakutsiyaan ng mga hindi kapatid kay Kristo, at kapahamakan man na hindi natin inaasahan at maging ng kamatayan man kung kinakailangan, tayo ay dapat magsaya, mga galak na totoo, hindi dahil sa mga pangyayaring masama sa ating buhay, kung hindi dahil sa ang ating kagalakan ay na kay Kristo Jesus mismo, na siya nating matibay na batong kinasasaligan, ang ating mapalat na pag-asa sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Siya ang ating korona ng buhay na walang hanggan, na sa kanya mayroon tayong katubusan, kapatawaran, kaligtasan, kaliwanagan ng mga salita ng katotohanan, katiyakan ng pananahanan ng Espiritong Banal. At ang sabi ng tagapangunang espiritual na si Nehemias na nang magkagayoy, kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng iyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Nehemias, Kabanatang 8, Talatang 10. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababayang Pilipino, tiyakan lamang natin na ang kagalakan na mayroon tayo ay mula kay Kristo, na siyang tunay na pinanggagalingan ng walang kupas at totoong kagalakan sa buhay na ito at sa walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kabigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalmihanan ng iyong puso, ni matakot man. Buwan Kabanatang 14, talatang 17 at talatang 33 ng Kabanatang 16. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga kayong bagay ay walang kautusan. Galatia, Kabanatang 5, talatang 22 at 23. Katapos-tapusan, mga kapatid, mga galak kayong lagi. Unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16.
Pagpalain po kayo ng Diyos at tayo'y manalangin. Makapangyariang Diyos na nasa langit, salamat po ng marami sa kapayapaan at kagalakan. Dulot ninyo sa amin dahil kay Kristo Jesus, na sa Kanya'y pinagkasundo kami sa Amang Diyos dahil sa ginawa niyang pagtubos ng aming mga kasalanan, kapatawaran para sa aming kaligtasan at sa pagtamo ng buhay na walang hanggan sa Kanyang pangalan. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.